Bumper to bumper na naman po ang mga sasakyan sa EDSA mula pa kaninang hapon. Nagsabay-sabay kasi ang mga road reblocking, pagdagsa ng mga biyahero, kabi-kabilang sale sa mga mall at pagsususpinde sa number coding sa Metro Manila. Silipin po natin ang lagay ng mga kalsada sa live report ni Maris Sumali. Maris. Joseph, hindi inaasahan na maraming mga motorista yung dinanas nilang matinding traffic ngayong holiday pa naman, no? Dahil ito sa mga isinasagawang road reblocking sa ilang bahagi ng EDSA. At hanggang sa mga oras nga na ito, Joseph, makikita mo sa aking kinalalagyan dito sa may EDSA Cubao, no, napakabigat pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Partikular ito doon sa may bandang Main Avenue hanggang papunta doon sa Santolan. Ito yung paakyat ng flyover malapit sa may Camp Crame. At pila-pila yung mga sasakyan. Ganito rin yung sitwasyon ng trapiko mula kanina madaling araw base sa MMDA app. Moderate to heavy sa may MacArthur Farmers southbound. Pero bibigat yan pagdating sa Pituazon, Main Avenue hanggang Santolan gaya ng nabanggit ko kanina. Pero malaking pagbabago na ito, Joseph, kumpara dun sa sitwasyon kanina na mula near road pa yung matinding traffic hanggang Santolan. Kaya marami sa ating mga kababayan inabot talaga ng siyam-siyam sa biyahe pa lang. Dahil holiday, marami ang umasang mabilis lang ang magiging biyahe papunta sa pagbabakasyonan ngayong long weekend. Pero imbis na maluwag na kalsada, ganito ang inabutan ng maraming motorista. Bandang alas 2:30 ng hapon, ang traffic halos di gumagalaw. Usad pagong, halos 5 to 10 kilometers per hour lang ang takbo ng mga sasakyan sa southbound lane ng EDSA mula Nia Road hanggang Santolan. Matinding traffic din ang mararanasan sa northbound lane ng EDSA mula Reliance, Pioneer Boni hanggang Guadalupe. Pero ang traffic na naranasan ngayong hapon, ganun na mula madaling araw pa lang kanina. Ang dahilan ang mga isinasagawang road reblocking sa ilang bahagi ng EDSA na nagsimula kaninang pasado alas 3 ng madaling araw. Gaya dito sa EDSA Main Avenue kung saan 95 meters ng kalsada ang isinasaayos. Paglabas ng tunnel ng Pituazon, lalo pang bumibigat ang daloy na sasakyan hanggang paakyat sa flyover. Di kalayuan mula rito, 175 meters naman ang kalsada ang isinasaayos sa pagitan ng EDSA Santolan at Annapolis. Mayroon ding road reblocking sa CP Garcia Avenue sa pagitan ng Jacinto Street at Magiting Street papuntang University Avenue. Sa pagitan ng Reliance Street at Shaw Boulevard, Mandaluyong northbound. Sa pagitan ng Boni Avenue at Mayon Street sa Mandaluyong southbound. At sa pagitan ng Arellano Street at Don Ang Street, Caloocan City northbound. Alam mo, pag reblocking talaga, hindi mo maiwasan yun. Ang kukos talaga ng traffic, reblocking. Makikita nila, maganda yung dinadaanan nilang kalsada. Lang naman ang benefit niyan to yung safer ang ang takbo mo kasi wala na yung mga bumps. Dagdag pa sa road reblocking ang mga sale sa mall at ang pagsususpinde sa number coding sa Metro Manila. Pero paglagpas ng Santolan, bumibilis na ang takbo ng mga sasakyan. Sobrang hassle, tapos sobrang nakakainis kasi nga sobrang yung mga tao. Kaya hindi ako natutuwa. What they have done today is wrong. Today is Friday, holiday. Everybody's going to the provinces, so they cause much traffic for nothing. They should write at least on the signboard 2 kilometers before, 3 kilometers before, so no, we will avoid passing by EDSA. Okay lang yan. Kasi pag matapos din yan, dire-diretso na. Konting taste lang. Joseph, sa Lunes, alas 5 pa ng umaga, madadaanan itong mga kalsada na sinasagawa para bigyan daan. Ang curing na 3 araw kadalasan ay tinatagal. Pangamba lang ng ilan, ganito na ang posibleng asahang sitwasyon araw-araw sa mga susunod na taon sa pagsasagawa naman ng mga malalaking infrastruktura gaya halimbawa nitong Skyway na magdurugtong naman ng NLEX hanggang SLEX. Joseph? Ano ka po, matagal-tagal pang pagtitisyan. Maraming salamat at good luck sa pag-uwi, Maris Umali.